At unang-una, hindi pinoproteksyonan ng ating Pangulo. Wala nga siyang sinasanto. Kahit si Martin Romualdez, kung may makikita na ebidensya laban sa kanya, mananagot ang dapat managot. Yan ang paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo. Yung Executive Secretary nga, si Lucas Bersamin, mga kababayan, sinibak. Kung isipin, mga kababayan, si Lucas Bersamin, ang Executive Secretary po, kababayan niya, dating Chief Justice. At saka, mga kababayan, ang tawag sa Executive Secretary, the Little President. Ibig sabihin, tinitiwalaan ng malaki ng Pangulo. Pero sinibak niya kasi nasabit yung pangalan sa flood control scandal, yung kanyang pamangkin. So, di ba? Makikita ninyo, talagang walang sinasanto yung ating Pangulo. Pero itong statement po niya, pinusukat niya siguro kung gaano katimbang sa kanya, gaano siya kalakas sa ating Pangulo. Hindi mo ba nakikita na hindi ka man malakas sa ating Pangulo? Kasi kung malakas ka, di speaker ka na sana. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Matindi itong pahayag po ni Toby Chanco, nabutas Congressman Toby Chanco. Ano niya yan, Mr. Maravillas? Yan sabi dito sa report ng Manila Bulletin, Chanco threatens political breakup with PBBM if he protects Romualdez amid dearth of proof in flood control mess. Yan niya, Mr. Maravillas, masasabi mo dyan. Yan ang magagawa natin kung dearth, if there is a scarcity of proof. Walang makitang ebidensya laban kay Martin Romualdez, yung ICI. Ang ibig mong sabihin na Toby Chanco, mag-imbento ng ebidensya, yung ICI, para lang masatisfy yung yung gusto mo mangyari. Kasi galit ka kay Martin Romualdez. Kasi pinagsisilusan mo lagi si Martin Romualdez. Gusto mong palitan bilang speaker. Ayaw man sa'yo ng mga congressmen, walang bumoto sa'yo, walang mag-nominate sa'yo. Si Martin nga umalis na bilang speaker. Nirelinguish niya. Di siya pinatalsik, mga kababayan, kundi voluntary, nirelinguish niya para bigyan ng daan freely ang investigasyon sa alleged insertions. Kaya nang magagawa natin, walang ebidensya talagang nakikita. Pagkatapos, magtitreten ka, nahihiwalay ka sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Paki namin kung gusto mong umiwalay, di umiwalay ka. O diba? Sinong tinakot mo? Sabi dito sa balita, gusto mong i-blackmail yung ating Pangulo? Chanco threatens political breakup with PBBM if he protects Romualdez amid dearth of proof in flood control mess. At unang-una, hindi pinoproteksyonan ng ating Pangulo. Wala nga siyang sinasanto. Kahit si Martin Romualdez, kung may makikita na ebidensya laban sa kanya, mananagot ang dapat managot. Yan ang paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo. Yung Executive Secretary nga, si Lucas Bersamin, mga kababayan, sinibak. Kung isipin, mga kababayan, si Lucas Bersamin, ang Executive Secretary po, kababayan niya, dating Chief Justice. Saka, mga kababayan, ang tawag sa Executive Secretary, the Little President. Ibig sabihin, tinitiwalaan ng malaki ng Pangulo. Pero sinibak niya kasi nasabit yung pangalan sa flood control scandal, yung kanyang pamangkin. So, di ba? Makikita ninyo, talagang walang sinasanto yung ating Pangulo. Pero itong statement po niya, pinusukat niya siguro kung gaano katimbang sa kanya, gaano siya kalakas sa ating Pangulo. Hindi mo ba nakikita na hindi ka man malakas sa ating Pangulo? Kasi kung malakas ka, di speaker ka na sana. O diba? Hindi ka malakas sa ating Pangulo. Hindi ka naging speaker. Ginawa kang campaign manager ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Hindi man effective yung kampanya po. Maraming natalo sa alyansa. O diba? Nandun ako May picture pa nga tayo Si Toby Chanco talaga. Gustong i-blackmail yung ating Pangulo. Sa totoo lang, siya man lang po ang dikit ng dikit sa ating Pangulo. Diba? Punta doon sa bahay ng ating Pangulo, first family, sumasama sa sa pa-picture-picture.
Ito yung sinasabi niya, no? Kailangan niyang patunayan na hindi niya pinoproteksyonan si Martin Romualdez. Pag naramdaman ko na poproteksyonan niya si Martin Romualdez, maghihiwalay na kami politically. As stern-faced, Tiangco said regarding President Marcos in a recent online interview. Masyado siyang tiwala kay Speaker Martin Romualdez. So sa tingin ko yan yung problema. Sabi po ni Tiangco na founder ng partido Namuteño, the ruling local political party in the city of Navotas. On Monday, lawyer Adi Fajardo underscored that the ICI had no reason to pin down Romualdez, even as it forwarded its case referral to the Office of the Ombudsman. Importantly, the ICI explicitly states that the referral is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Martin Romualdez. This clear statement reinforces our confidence in the Commission's impartiality and reinforces the constitutional role of the Ombudsman as the sole authority empowered to make determination on accountability, paliwanag ni Fajardo. So anong magagawa ng ICI kung walang nakita? Kung gusto mo, may ebidensya ka, di ikaw ang magpaimbestiga sa sa ICI. Mag-witness ka laban kay Martin Romualdez, pero present documents. Kailangan dapat nga sigurong imbestigahan yung mga flood control projects diyan sa Navotas na bilyon-bilyon din yung halaga, pero laging lubog sa tubig ang Navotas. Butas yung flood control projects. Di ba po, mga kababayan? Turo ka kay Martin, wala ngang nakitang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Magbigay ka ng ebidensya. Isubmit mo sa ICI kung talagang nanggagalaiti ka kay Martin, gusto mong makulong. Paano ikukulong kung walang ebidensya laban sa dating speaker? Tama po mga kababayan? So makikita ninyo dito sa ating mga kaganapan na habang lumalakas po ang narrative, na parang sunod-sunod ang mga pag-atake laban kay Martin Romualdez, kahit wala man pong nakikitang ebidensya laban sa kanya yung ICI. Lumilinaw ngayon ang iisang linya, ang pinanggagalingan nito. Isa siyang coordinated pattern. Kung i-observe natin ng mabuti yung mga propaganda, wala ito sa isang grupo, or sabihin na lang natin isang circle, mga kababayan. Si Toby Tiangco, yung isang vlogger na abogado, si Regal Oliva, at saka po si Saldico. Konektado po, mga kababayan. Halata mo sa takbo ng mga kwento nila. Kung titingnan mo talaga ng mabuti, ang galaw, timing, at overlapping relationship po nila. Malinaw po ang picture. Lahat sila nagkikinabang po sa pag-atake kay Martin Romualdez. Kaya lang, hanggang ngayon wala man silang maipresent na ebidensya. Kasi nakita po ninyo, yung ICI mismo ang nagsabi. Zero findings sila laban kay Martin Romualdez. Kaya nga yung ating challenge kay Toby Tiangco, bakit hindi ka maghalukay ng mga ebidensya at ibigay mo sa ICI kung talagang gigil ka kay Martin Romualdez? Mag-produce kayo ng ebidensya. Ganon lang naman yan eh. Ngayon, isa-isahin natin itong mga personalities na to. Si Tiangco, Regal Oliva, tapos si Saldico. Itong si Regal Oliva, isa po siyang kung i-describe natin, masasabi natin na isa siyang cloud chaser na naka-disguise bilang isang legal commentator. Matapos siyang putaktihin, mga kababayan, remember, ng mga DDS, nang magbigay siya ng factual legal take tungkol sa arrest ni Digong, bigla siyang nag-shift. Kasi siyempre, natakot siguro na unsubscribe. Ang daming nag-unsubscribe sa kanya. Pag bumagsak kasi yung kanyang mga followers sa YouTube, bagsak yung revenues. Tayo po, walang ganyan. Si Hoda kung umalis sila. Di ba? Importante sa atin as a vlogger, as a journalist, mga kababayan, magsabi tayo ng totoo. Hindi magsabi lang tayo base sa gusto ng mga followers ng mga DDS, kahit mali yung kanilang mga sinasabi.
at mali ang kanilang mga paniwala. Wala tayong ganon. Iba ba? Consistent tayo sa ating mga posisyon. Marami akong mga followers na umalis na. Pakiko kung umalis kayo. Ang importante, magsasabi tayo ng totoo para sa kabutihan ng ating bayan, ng ating bansa. Ganon, mga kababayan, yung ating prinsipyo. So, nang putaktin po si PUB ng mga DDS dahil sa isyong yun, sa arrest ni Duterte, biglang nag-shift, gumamit ng fake, baseless, and unverified narratives para makabalik yung suporta or magbalik yung suporta ng DDS crowd. At dito mga kababayan, nagsimula yung orchestrated attacks laban kay Martin Romualdez. Ano yung tingin natin na motivation niya? Clout, relevance, and engagement. Ganon. Yun ang pagkakaiba namin mga kababayan. Hindi tayo after sa clout, sa relevance, and engagement. But after the truth, for the truth shall set you free. Alam natin kung ano yung totoo eh. Ayaw ninyo makinig, sasabihin pa rin namin ang totoo. Ini-influensyahan ako ng mga DDS. Sabi ng mga DDS, kita mo na niya, Mr. Maravillas, kasi niya umalis ka sa Duterte. Unang-una po, hindi man ako kasali sa Duterte crowd. Binoto ko lang siya in 2016. At sinuport hanggang last part ng kanyang administrasyon. Kaya lang sumubra yung kanyang mga pang-aabuso, lalo na yung panahon ng pandemonium. Gusto nang akyatin yung mga bahay para tusukin yung mga tao. Hindi natin nagustuhan. Sabi ko, sobra na to. Di ba pa? So, nag-withdraw tayo ng support. Pinalikuran natin si Digong. Pero never tayo, mga kababayan, na nanawagan na mag-resign na siya o manawagan sa publiko na i-people power o i-destabilize. Kundi, patapusin na lang. Dapat ganun po tayo. Yun ang tama. Kasi inihalal siya na may 6-year term. Ganun din dapat ang pagtrato nila sa ating Pangulong Bongbong. Kaya lang, masyado silang sumobra. Gusto nilang magamit ng labag sa konstitusyon para lang makabalik sa poder. Yan ang mali. Going back sa ating topic, mga kababayan, ito kay Regal Oliva. So yun ang kanyang tingin natin na motivation niya. Clout, relevance, engagement. Pero po ito yung tingin natin na hindi siguro alam ng marami na ang taong ito, mga kababayan, may malalim siyang connection kay Toby Chanco. Pareho po sila, mga kababayan, kahit i-research ninyo. Pareho sila na nagtrabaho within the nabutas sa LGU ecosystem. Magkakilala talaga sila personally. And Toby is very open, mga kababayan, about his dislike kay Martin Romualdez. Ito yung tagal ng balita, July 9, 2024. Mayor Chanco approve kay Atty. Oliva bilang bagong nabutas City Treasurer. Yan So magkakakilala sila, yung mga Chanco. Atty. Oliva nagsilbi bilang City Treasurer ng Mandawi mula noong 2008 ay may walang kapantay na record ng pagpapanatili, katatagan at pananalapi. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang lungsod ng Mandawi nakatanggap ng maraming parangal, pakilala. Inayag ni Mayor John Ray Chanco at Congressman Toby Chanco ang kanilang kasiyahan at suporta sa pagkakahirang kay Atty. Oliva. Kinikilala ang malaking kakayahan at dedikasyon na dala niya sa posisyon. Magkakilala sila, magbabarkada. Now you understand kung bakit ang narrative, mga plakada ni Atty. Oliva sumasang-ayon sa posisyon ni Toby Chanco. Magbarkada sila. Malalim ang ating research, mga kababayan. Kaya kung kailangan ni Toby Chanco ng legal voice, quote in unquote, para tumira sa kalaban, nandyan po si Regal Oliva bilang convenient and controllable phone. O diba? Ngayon, kay Saldico, mga kababayan, sabi nga po ni Atty. Howard Calleja, yung mga videos niya, walang legal weight. Pero ang mas importante, mga kababayan, yung connection ni Saldico kay Toby Chanco. Dapat malaman natin, maintindihan natin. Si Saldico at saka si Toby Chanco, may connection sila sa fish trade po. Di ba lumitaw na ito sa isang investigasyon, sa isang kwento?
Sa nabutas po, ang fishport economy is a political power. Yan ang reality niyan. And historically, ang dalawang ito, mayroon silang tinatawag na overlapping interest sa negosyo. Sa importation, auction flows, cold storage, and trading influence. Parehas negosyante at parehong politiko. Ganon talaga po. Madaling sabi, magka-circle sila, magka-network, parehas ang mundong kanilang ginagalawan. Magka-world. Kaya magkasundo. Di ba? So itong perceived conflict between Saldico and Toby Chanco, hindi po siya proof na hindi sila konektado. Ito ay proof na pareho silang may interes sa parehong larangan po. O ngayon, bakit sila nag-aaway? Simple man lang po, hindi nagkasundo siguro sa negosyo. Ganun lang naman yan. Sa politika, ganun din. Pag hindi na nagkasundo sa sa politika, mga political interest nila, yung dating magkakaibigan, nag-aaway na. Nasabi nga po, sa politika, walang permanenteng kaibigan at kaaway. Only political interest. Ganon din po sa negosyo. Ganon lang yan. Nag-gets na ninyo, mga kababayan. So, si Toby, inakusa si Saldico of greed in fish importation. So, bakit? Ang sabi, gumamit si Ko ng kanyang political leverage para ipunish or i-sideline po si Toby. At kung ang dalawang tao nag-aaway within the same industry, ang ibig sabihin niyan, nasa loob sila ng parehong sistema kasi. Ganun lang yan po ang ibig sabihin niyan. So the conflict, ironically mga kababayan, proves the connection. Walang nag-aaway sa fish trade kung walang shared economic sphere. Ganun lang po yan. That is the network, that is the logic. At ngayon, Saldico's attacks align perfectly with Regal Olivas, which align perfectly with Toby Tiangco's political interest. Coincidence? Hindi. Pattern? Yes. Malalim talaga niya, Mr. Maravillas. Ganon kalalim po. Nakita na ninyo? So, ang tanong, bakit sila mga kababayan sabay-sabay na tumitira kay Martin? Sa tingin natin, kay Regal Oliva, tulad ng sinabi natin, clout, relevance, pagiging DDS-friendly ulit, social media metrics para mataas ang revenues. Doon siya kumikita eh. Maraming naniniwala sa kanyang mga DDS. Although yung iba, na bad trip na sa kanya. Hindi na kabalik yung tiwala. Nasira na. Kay Toby, siyempre, politiko, political ambition. Normal yun. Yung kanyang long-standing opposition kay Martin, nakitang-kita po noon pa. Maybe his desire to weaken yung Eastern Visayas Bloc or yung kanyang dream of sidestepping into influence if speaker succession happens. Kay Saldico, alam na ninyo, yung mga kinakasangkutan niyang problema ngayon. So makikita natin mga kababayan, iba-iba yung motibo nila. Pero parehas yung target, same pattern. So ang tawag dyan, coordinated opportunism. Pero hindi madidinay ang katotohanan mga kababayan na si Martin Romualdez, zero evidence. Sabi yan ng ICI mismo. Walang nakita po sa kanilang investigation, sa kanilang findings. Walang pinatutunayan base mismo sa mga dokumento na kanilang sinuri. Walang trail, walang testimony. Walang violation. Zero adverse findings mga kababayan yung ICI. Kaya nanggagalaiti sila kay Martin. Clean. O di ba po? So hindi po ito mga kababayan yung sinasabi natin. Hindi siya opinion, hindi press release. Official siyang dokumento. At ito yung kinagagalit ni Toby Chanco. Nag-threaten pa. Iiwalay daw siya sa ating Pangulo politically. At pinuproteksyonan si Martin Romualdez. Never naman pong pinoproteksyonan ng ating Pangulo si Martin Romualdez. Wala lang nakita yung ICI. Walang nakitang ebidensya laban kay Martin Romualdez. So tatlo ang umatake kay Martin. Pero dokumento na po ang nagpapatunay. Malinis si Martin. Hindi sabit. Safe. Sabi ng ICI yan. Pero sila, puro lang ingay po. Wala man ebidensya.
So malinaw, gusto lang nilang manira. Gusto nilang siraan lang, mga kababayan, si Martin Romualdez. Yan sabi po ni attorney lawyer attorney Adi Fajardo, as reported by Manila Bulletin. My name is Ade Fajardo. I am a legal practitioner based in Pasig City. Today, I'm relaying to you our reaction as counsel for former Speaker Martin G. Romualdez on the ICI referral to the Office of the Ombudsman as follows. We acknowledge the referral submitted by the Independent Commission for Infrastructure to the Office of the Ombudsman on November 21 and welcome the Commission's completion of its fact-gathering mandate. We respect the ICI to transmit all gathered evidence to the Office of the Ombudsman for further evaluation. The referral incorporates all evidence presented by former Speaker Martin Romualdez, his sworn affidavit, complete transcripts, the full audio-video recording of his voluntary appearance before the Commission last October 14. Importantly, the ICI explicitly states the referral code is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. This clear statement reinforces our confidence in the Commission's impartiality and affirms the role of the Ombudsman as the sole authority empowered to make determination on accountability. We trust that the Ombudsman will conduct an independent, thorough, and objective review of the evidence submitted. From the outset, we have maintained that a fair and complete assessment of the record will reflect the truth. Thank you very much. Ano kayo ngayon, mga critics ni Martin Romualdez? Di ba bukya kayo? Tapos, sisiraan na ninyo naman sa susunod yung ICI. And next, yung ombudsman na ang sisiraan ninyo. Huwag kami. Mag-produce kayo ng ebidensya laban kay Martin Romualdez. Kung nga talagang may ebidensya kayo, i-present ninyo. Hindi yung puro lang kayo kwento. Kwentong marites. Tama po, mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am a worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Endorsed by cancer survivor, actress Maritoni Fernandez. Mainam po siya sa mga cancer patients at syempre for cancer prevention na rin po. For your orders and business inquiries, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets,
dumiretso na lang po kayo kay Ma'am Eileen Rosales sa Eileen Closet po. Nakabase siya sa Amerika. Sa mga mahilig din po magpa-spa, try niyo po sa Pamper City by OMG. Your luxury escape located at Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.